Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May mga malalaking developments po ngayon tungkol sa, siyempre, mainit na flood control scam. Ayan o, sabi rito, Lacson considers stepping down as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Paano anya yan, Mr. Maravillas? Pinag-iinitan na po si Ping Lacson, maginang mga kasama niya. Kasi sinabi niya, almost all senators na niya. Almost all senators may insertions. Kaya gusto siyang palitan mga kababayan para hindi malaman ang totoo. Hindi man po kapito ko dyan si Ping Lacson. Kaya sabi ni Ping, I am serving at the pleasure ng aking mga kasama. At at the pleasure of the President. Parang yung Senate President at the pleasure ng kanyang mga kapwa senador. Gusto ngang ikodita uli si Tito Sen at kasama sa gusto nilang palitan si Ping Lacson. Mahirap kasi magsabi ng totoo. Si Ping Lacson lang po ang I think malinis sa mga senador. Pati nga si Risa Ontiveros po, nasabit sa insertions. Although sabi ni Risa, hindi nga ako niya pumirma dyan. Kinontra ko yan. So malamang ginamit yung pangalan ni Risa Ontiveros para lagyan ng insertions. Ganon katindi yung sindikato. Ayan o, sabi rito, if my colleagues are no longer trusting me enough and they are not happy anymore with my handling of the Blue Ribbon Committee, I have already thought of stepping down as an option. Sabi po ni Ping Lacson sa interview ng DCWB. All chairpersons niya of the committee sa Senado or kahit na sa House, we serve at the pleasure of our peers because we were elected by our peers, particular members of the majority bloc. There were disappointments expressed by my colleagues in the Senate. We heard Senator J.B. Ejercito. Also, Senator Sherwin Gatchalian has also expressed his sentiments. Lahat po kasi may insertion. Kaya gusto tanggalin si Ping Lacson ng kanyang mga kasama. I'm not serving as chair of the Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. Tigilan na kasi ninyo ang investigasyon dyan sa Senado. I-turn over na ninyo sa ICI. Kasi hindi mawawala ang politika dyan sa Senado. Kitang-kita po ang politika sa Senado. Ang itinituro ng majority mga senators, yung mga congressmen. Pero ayaw nilang ituro yung sarili nila. Malinaw po yung insertion ng Senado sa pamumuno noon ni Chis Escudero, 143 billion. Sa Congress, 92 billion lang ang insertions. Nang ibig sabihin mga kababayan yan, i-divide ninyo yung 143 billion sa 22 senators. 6 billion ang allocation ng bawat senador. Jackpot. Tiba-tiba. Pinag-iinitan si Ping Lacson. Lalo nang sabihin niya, almost all niya may insertions. Ubos, mga kababayan. So, malamang sa malamang, almost all may kickback. Saan man galing po yung ang gastos nila? Lalo sa re-election bilang senador, million po yan. Malamang galing sa kickback. Whereas yung sa Congress, 92 billion. I-divide mo sa 300 plus. Yung mga congressmen, umabot lang po sa 380 million o 385 million bawat congressman. Payat. Payat mga kababayan. Di ba? Kaya inaaway nila, lalo na ni Chis Escudero, laging topic si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, bukas sa investigasyon at nag-resign bilang speaker para bigyan ng daan ang full-blown investigation. Kayo, pinag-initan ninyo si Ping Lacson. Mula nang sabihin niya, almost all na senador may insertions. One of the consideration is to move on or submit a resignation as chair of the Blue Ribbon Committee. And they just look for whoever can take over my place, sabi po ni Lacson. So sabi ni Ping, nagsusulat na siya ngayon ng
letter for Senate President Vicente Soto III regarding his intention. The Senate Blue Ribbon Committee hearing on alleged flood control anomalies set for next week sa Wednesday sana, kinansila until further notice. May internal conflict na po kasi mga kababayan, unang-una, hinahabol ni Ping Lacson si Gutesa. Si Gutesa po, biglang nag-disappear. Yung witness si Marcoleta. Ang mission no ni Gutesa mga kababayan, magpasabog ng aligasyon laban sa Kongres, lalo na kay Martin Romualdez, sinabit si Martin Romualdez. Pagkatapos isabit si Martin Romualdez, in-invite ng DOJ, hindi na nagpakita. Ibig sabihin, takot siya na ma-verify, ma-cross-examine yung kanyang mga kwento. Pagkatapos ngayon, may mga senador na gusto ng ang unang nagsalita po si J.B. Ercito. Sa nangyayarian niya ngayon, gusto ko na sumali sa minority. Yan po mga kababayan. So halatang halata na may cover up mga kababayan kasi na gustong mangyari. In fact, makikita ninyo ito sa statement ni Sherwin Gatchalian. Ayan sabi ni Sherwin Gatchalian, alam mo, hindi natin matatanggal ang politicians. Kami lahat. Alam mo, hindi natin matatanggal. Politicians kami lahat. Kanya-kanyang political agenda, lahat. Lahat kami mga politician. So para matanggal yung political agenda, mas magandang ibigay na lang sa ICI. At hindi rin ako pabor na buksan sa public yung hearing ng ICI. Magiging teleserye yan at magiging iba na ang aksyon ng mga commissioners pag bubuksan mo sa public yan. So hindi magandang buksan sa public yung hearing. Ayan sabi dito sa report ng Impact Leadership, Gatchalian backs turnover of flood control probe to ICI. So ibig sabihin, iti-terminate na siguro nila tulad ng Kongres. Tama yon. Iti-terminate na nila yung investigasyon ng Senado tulad ng Kongreso at pabayaan na lang yung ICI na magsagawa ng investigasyon. Mabuti nga na gawin ninyong ganon kasi ginagamit yung investigation para manira ng manira kung sino ang gusto ninyong siraan. Ang ayaw ninyong siraan, yung sarili niyo siyempre. Gusto ninyong isalba. Litaw ng litaw yung mga ebidensya na pag-issue ng insertions mga kababayan, ang makikita nating nakapirma, maraming senador. Lalo na si Chis Escudero. Gusto niyo makita yung pirma? Ayan ang conference committee. Pirma, mga kababayan ng conference committee. Sa insertions po, conference part of the Senate. Sino nakapirma? Basahin natin. Grace po, chairperson. Saldico, chairperson ng conference part of the conference on the part of the conferees on the part of the House of Representatives. Ito yung Senado, ito yung mga congressmen na nakapirma. Tingnan natin kung sino nakapirma. Yung chairman sa Senado, si Grace po. Si Saldico sa Congress. Cynthia Villar. Representative Stella Luz Kimbo, yung vice chairman siya sa Congress. Si Bato, member pala, walang pirma. Si Dong Gonzales sa Congress. Si Pia Cayetano, walang pirma, pero member siya ng conference. Si David Suarez sa Congress, Deputy Speaker. Si Senator Win Gatchalian, nakapirma siya. Kaya siguro ayaw niyang ang investigasyon public. Yung sa ICI, kontra din siya na public. Nakapirma. Sino pa? Sa Congress, Majority Leader, Representative Jose Manix Dalipe. Si Bongo, walang pirma, pero member siya. Si Jude Asidre, nakapirma sa Congress. Si Senator Loren Ligarda, walang pirma. Si Neptali Gonzales sa Congress, nakapirma. Si Risa Ontiveros, walang pirma. Sa Senado, sino to? Si Jobot Aquino II, Jose Jobot Aquino, may pirma. Sino to? Si Jill Bongalon, ako Bicol, nakapirma siya. Ito, si Amy Marcos, member, walang pirma. Si Joel Villanueva, walang pirma din. Si Acop,
congressman may pirma. Sino to? Congressman Madrona, Jesus Madrona may pirma. Si Mig Zubiri walang pirma. Ito, si JB Ejercito nakapirma. Representative Michael Jan Doabit walang pirma. Representative Libanan may pirma. Si Senator Mark Villar walang pirma pero member siya. Si Tol Tolentino, 19 Congress ito po, nakapirma. Si Jinggoy Estrada nakapirma. Si Coco Pimentel, member din pero walang pirma. Si Chis Escudero, Senate President, may pirma. May nakita kayo diyan? Hindi siya kasama si Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez diyan po. Pagkatapos turo si Chis Escudero kay Martin Romualdez. Siya yung nakapirma. Yan sabi ko sa inyo, mga propaganda ng mga DDS, walang laman. Lahat lang po lahat panira. Sanay na sanay mga kababayan. Itong mga DDS, vloggers, sanay na sanay sila sa script, pero sablay sa facts. Ito yung hard facts mga kababayan. Sino nakapirma? Nakapirma si Chis Escudero. Nandun si Martin? Wala. Kaya itong mga propaganda nila, ang hamon ng kampo ni Martin, i-file ninyo yung kaso. At itong si Gutesa, dapat magpakita siya doon sa DOJ para makuha yung testimony niya. Mag-file kayo ng kaso laban kay Martin Romualdez na sabi ninyo tumaggap ng kickback. Paano niya tinanggap yung kickback? Patunayan ninyo. Di ba po? Dapat laging may resibo po. Hindi puro ingay Wala mang resibo. Diyan kayo sanay So dapat mga kababayan, mag-iingat tayo sa mga kwentong naririnig natin. Let's not confuse media noise, including social media, lalo na po sa social media po, with legal truth. May mga akusasyon po na may bigat, may resibo, may testimony, may red flags laban po kay Chis Escudero at saka kay Sara Duterte. Itong si Chis Escudero, turo ng turo, binabaliktad pa niya. Parang si Sara Duterte, sige ang mga turo, wala man siya pong ginagawa at yung sarili niya, yon ang dapat niyang ituro. Yung sarili niya. Kasi maraming red flags, maraming resibo, may mga dokumento laban sa kanya. Pero kay Speaker Martin, may mga dokumento kayo? I-present ninyo kung may dokumento kayo, may resibo. Pero as of this time, wala man po. Lahat lang kwento ni Kiko Barsaga. At saka mga kababayan, ni Magalong, ni mga kakampi nila, at ni Chis Escudero mismo, saka ni Martin Romualdez, o ni Sara Duterte. So kung titingnan ninyo, ang kalaban ni Martin Romualdez po, hindi man batas, kundi propaganda ng mga DDS. Basagin natin ang mga propaganda ng mga DDS kasi pag DDS po, sanay sila sa kasunungalingan. Dapat wag nating paniniwalaan ang kwento nila kasi ang DDS po, based sa fake news. Lahat aligasyon, ang hard facts po ng mga kamalian, nandyan kay Sara Duterte. Pero tingnan ninyo yung mga senador. Deadma sila pag si Sara Duterte ang nasangkot sa mga katarantaduhan. Nakita ninyo yung ginawa nila sa impeachment case? Impeachment complaint? Naka-archive. Yung kay Sara po, lahat may dokumento. Pero ang narrative nila, pinopolitika daw si Sara. Mismong si Sara nagsasabing pinopolitika lang daw siya. Pero hindi po ito same old issue. Ito yung mga issue na may laman talaga, may resibo. Ang example dyan mga kababayan, yung ghost employees sa Davao na ilang taon na red flag ng COA. Nasa revelation ito ni Las Cañas, remember? Ang testimonya ni Las Cañas, kung i-review po ninyo yung mga revelasyon niya, ginawa daw ito ni Sara Duterte para makabuo at makapagpundo ng DDS, yung dating meaning ng DDS po, Davao Death Squad. At parte ito ng testimonya na iharap mga kababayan sa ICC. Ano pa, misuse of public funds, may audit trail po siya. Yung confidential funds na ginamit ni Sara, 125 million na ubos in 11 days. At yung 600 million plus in 2 years. And billions during his term
bilang alkalde ng Davao. Hard facts po siya, mga kababayan. Kahit i-search ninyo. O di ba? Sa totoo lang po, kung ginawa ito, halimbawa, pribadong empleyado si Sara Duterte, hindi siya mayor. Kung sa pribado, matagal na pong sinibak si Sara Duterte. You see? Gusto sanang sibakin. Gusto sanang sibakin ng Congress through impeachment. Anong ginawa ng Senado? Sa forthwith. Archive po. You see? Ganon katindi. Kaya sabi nga natin, itong Senado dapat i-abolish na to. Duterte senators ananda dyan. Ang loyalty ng mga senador, hindi ito the Filipino people, kundi sa mga Duterte. Dapat isara na yan, ikandado na yan, ipadlock. So ito mga red flags ni Sara, mga kababayan. Nasa records ito ng COA. In fact po, yung 73 million, may notice of disallowance ito. Yung na-discuss, mga kababayan, doon sa investigasyon ng House Committee on Good Government. Remember? Naging base ng impeachment complaint laban kay Sara. Pero anong ginawa ng Senado? Alam na ninyo po. Alangan man i-replay ko pa. Alam na ninyo. What about si Chis Escudero? Si Chis Escudero, sinabit ni Yusek Bernardo. May testimonya, under oath, mga kababayan. May flow of money, may witnesses po. Pero si Chis Escudero, ni minsan hindi naisip mag-resign. Di ba po? Si Martin kasi Saldico nag-resign. Si Chis Escudero, si Jingo, si Joel Villanueva, sabit ng lahat, ayaw mag-resign kahit man lang sa bilang member ng Senate Blue Ribbon Committee. Ganon kagarapal, mga kababayan. Pagkatapos turo si Chis Escudero kay Martin Romualdez. O ngayon, hindi na nakatiis yung isang abogado, si Atty. Asiron, nag-file ng ethics complaint laban kay Chis Escudero. Iyan ang hard facts. Kasi mismong si Chis Escudero na pinatawag na rin po ng COMELEC to explain. Dapat nga po, kasuhan na agad-agad kasi inamin na mismo sa interview ni Chis Escudero at ng donor niya na si Lawrence Lubiano na tumanggap siya ng 30 million. Di ba po? Hard facts ito, hindi yung kwento-kwento. At inamin niya. Ngayon, si Martin Romualdez, ano yung hard facts ninyo? At ano yung inamin ni Martin Romualdez? Walang inamin si Martin Romualdez. Inakusa lang si Martin Romualdez, sinabit yung pangalan, pero yung nagsabit ng kanyang pangalan, nowhere to be found na after na i-present ni Marcoleta. Ano yun? Bakit nawala na lang at sukat? Ano rason? At nang tanungin ng media, mga kababayan, si Marcoleta, ayaw sumagot kung nasaan si Gutesa. Alams na po. O ngayon, sa flood control project, sa dami ng akusasyon kay Martin Romualdez, wala man kaso na pinafile kayo. Bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Para masagot niya sa korte at makross-examine yung testigo ninyo. Di ba? Yan ang challenge natin. Wala man kaso, mga kababayan, na pinafile sa ombudsman. Yung ombudsman na ninyo, si Martin Romualdez, naghintay lang si Martin. Mag-file kayo sa ombudsman. Bakit walang mag-file? Kasi baka wala man kasi kayong malakas na kaso laban kay Martin Romualdez. Kasi wala man kayong hawak na dokumento. Kahit nga doon sa insertions, wala siya doon. Ang nakapirma doon sa by cam, si Chis Escudero. Malinaw, Senator Francis Chis Escudero, Senate President. Wala mang speaker ditong nakapirma, blanco. Alangan man fake yan na document. Ipa-examine ninyo kung fake. Maraming salamat sa nag-share sa atin ng document. O diba? Basag na basag yung propaganda ng mga DDS, mga kababayan. Puro kayo aka-aka. O ngayon, sa totoo lang po, ang insertions, hindi man po yan illegal. Naging illegal na lang po, naging masama, nang nakawit yung pera. Ang insertions po, parte yan ng legislative process. Almost lahat ng senador at mga congressmen, may mga insertions sila para naman po yung kanilang distrito, yung priority projects nila, mapunduhan, ma-implement. Lang ang problema kung bakit naging controversial, ang insertions naging masama. Kasi doon sa insertions, doon nangyari yung mga ghost flood control projects at mga substandard na project na in-implement. Doon tayo nagka-problema.
yung nakawan. Pero yung insertions per se, hindi man yan masama. Puti nga in-insert. Ang problema, yung in-insert, ninakaw. Kaya nagalit yung ating Pangulo kasi lahat guni-guni yung nasa insertions. Di ba? Ito yung ginagamit nila sa propaganda para siraan si Martin Romualdez. Ang tanong dito sa mga taong ito, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang kaso? Kung may ebidensya kayo, mag-file na kayo ng kaso. Kahit saan. Mag-file kayo ng kaso sa ombudsman para masagot ni Martin Romualdez fair and square. Kaya pag iningan mo ng resibo sila sa mga akusasyon, walang maipresenta. Kasi po, sa totoo lang, ang motibo nila, politika, hindi justice, kundi politika lang po. Ang objective nila, siraan si Martin para i-connect kay BBM. Pinsan eh. At gusto na nga ang idamay ni Kiko Barsaga, pati si Sandro Marcos. Ngayon pa lang gusto na nilang siraan si Sandro Marcos kasi si Sandro, future president. Hindi sa 2028 kasi underage. Ngayon pa lang, gusto na nilang ipinta sa isipan, isaksak sa isipan ng mga tao pag Marcos magnanakaw, including si Sandro. Kaya tinatarget nila muna si Pinsan, si Martin. Si gusto nilang i-connect si Marcos. Nag-gets na ninyo? Kasi Marcos magnanakaw. Yan ang laging gusto nilang ibalik yung propaganda noon kay Marcos Sr. na wala man pong napatunayan. Marcos magnanakaw. Bakit hindi ninyo na ipakulong kung magnanakaw? Walang ni isang Marcos na naipakulong. Ayos eh? Sa madaling sabi, ang mga akusasyon, mga kababayan, laban kay Sara at saka kay Chis may laman. Yung 30 million nga po, inamin niya mismo. May laman ang akusasyon kay Chis at kay Sara. Sara na impeach, kaya lang inarchive. Hindi may paliwanag hanggang ngayon yung 125 million confidential fund. Lahat chichiria. Walang sinasabi yung mga senador na kakampi nila. Kinampihan pa ng mga senador. Kay Martin, walang laman. Kasi kung may laman, di kinaso na sana ninyo. Walang kaso eh. Madaling sabi, wala mang kasalanan kasi si Martin Romualdez. Pinopolitika lang ninyo. Kasi ang paniwala ninyo, si Martin tatakbong presidente. Huwag kami. Ang tunay na corruption po, inahabol ng batas. Pero si Martin, hinahabol siya ng mga scripted drama, ng mga takot sa katotohanan. Yan ang totoo niya. Yan na niya, Mr. Maravillas, ang hard facts at sources ng mga kininto mo ngayon. Kahit i-search ninyo. Yan o, i-google ninyo. Duterte joint account. Duterte's joint bank account is with Sara, not his wife. Yan o, Bira Files. Fact check. Duterte's joint bank account is with Sara, not his wife. Ayan o, Duterte Sara failed to declare 100 million investment document show, sabi ng Bira Files. Pangatlo, did Sara Duterte also ask for ghost employees? Bira Files report din po. A City of Zombies, Inquirer Opinion. Yan, testimonies from two key members of the infamous DDS have shown that they, along with thousands of others whose names were just inimbento lang namin. Ito yung mga ghost employees, mga kababayan. Sabi ni Arturo Las Cañas, this was also confirmed through another signed affidavit, former DDS hired assassin, Edgar Motobato. Yan ang mga sources natin, mga kababayan. May document, insearchable. Hard facts, mga kababayan. Hindi aka-aka, hindi kwentong kutsero po. Ano pa? Sara Duterte's red flags. Press 1 PH, Sara Duterte's collection of COA red flags. Sara Duterte corruption blows. Conversation with Arturo Las Cañas. Inday wanted to make her own trademark in DDS. Bira Files. Yan. Ex-DPWH Yusik Roberto Bernardo reveals meetings with Escudero. Inquirer News. Ex-DPWH official Bernardo tags Escudero, Binay, Rebilla and flood control kickbacks. Ito yung recent po. Escudero slapped with ethics complaint over 30 million donation. Malinaw po.
O di ba? Tapos ang tinuturo ninyo palagi si Martin, asan ang kaso ninyo kay Martin? Asan ang kuwa? Ang kwento lang po galing kay Gutesa. Surprise witness ni Marcoleta na hindi na nagpapakita ngayon after na magpasabog po ng kwento na hindi man niya po substantiate. Gustong i-verify ng DOJ, hindi pumunta doon sa imbitasyon ng DOJ. Anong ibig sabihin nun? May tinatago.